Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron ako sasagutin dito sa comment. Uunahin ko muna 'to, no, si Sir Christian Totep, no. Sabi ni Sir Christian Totep, "Bungo, pakipaliwanag kung paano nabuo ang pangalan na Mark. Kung Babe Bibobo yung nasa Soundbank, salamat." Yung sinasabi kong Babe Bibobo, example lang yun ng phonetic. Merong a, i, u, u, Babe Bibobo. Basta yung phonetic sounds, aralin nyo. Mga nagtuturo ng English, alam yan yung mga phonetic sounds eh. Hindi lang Babe Bibobo yan. Parang pati yung arc, mga ganon. Nagkataon kasi na, ganito kasi yon. Ulit natin ha. Yung sa video ni Sir Joko Loco kasi, kung papakinggan mo, to ha, ang tanong kasi nila, anong pangalan mo? Can you give us your name? At can you give us your name, di ba? Yun ang sabi. Pero kung mapapansin mo, salita na salita yung yung necrophonic. Di ba? Hindi naman nila binibigyan. Ang hinahanap kasi nila name. Tanda mo, nag-psychological priming na sila na kailangan name ang marinig nila. So ito yung nangyari. We want to know your name. Can you give us your name? Di ba nagsasalita na yung necrophonic, tapos biglang ito yung sinabi. Nang hiningi namin ang pangalan, ay bigla nitong sinabing, Di ba? Mark, kung tutusin, hindi naman Mark yung sinabi eh. Pwedeng ngak, pwedeng, kasi nga phonetic yung sinasabi nito eh. Dahil gusto lang ng utak natin na makarinig ng name, kaya narinig nyo yung Mark. Nagkaroon kasi ng psychological priming eh. Pagka sinasabi mong psychological priming, parang hinanda mo na yung utak mo na marinig yung gusto mong marinig. Kaya ang nahanap nyo yung Mark. Pero kung papakinggan mo, hindi naman talaga Mark yung sinabi. Ka-sound lang ng Mark. Pwedeng park. 'Di ba? Dahil meron siyang reverb tsaka echo, hindi mo na maririnig na yung malinaw. Pwedeng park, dark, or kahit anong arc ang sound. Pero dahil naghahanap kayo ng pangalan, Mark ang maririnig nyo dahil dun kayo na psychological priming eh. 'Di ba? Kung papakinggan mo uli, ay bigla nitong sinabing, Mark? 'di ba? Yun ang narinig nyo. Parang ganito yan, pwedeng ganito. Let's say, dito sa kanta ni Beyonce, ang maririnig nyo parang tumanda ka na. Sina-psychological priming ko na kayo ha. Ang maririnig nyo sa kanta ni Beyonce parang tumanda ka na. I-play natin ang kanta ni Beyonce. Ang title ay Halo. Ang sasabihin ni Beyonce dito parang tumanda ka na. Burning through my darkest night. Ano narinig nyo? Parang tumanda ka na, di ba? Yun ang tinatawag na auditory pareidolia. Psychological priming ko na kayo na maririnig nyo parang tumanda. Hindi ko pwedeng i-play ng buo yung kanta ni Beyonce ha. Kasi makaka-copyright tayo eh. Pero yun, parang tumanda ka na. Yun ang sinabi ni Beyonce. I-replay natin sa sa acapella naman. Like a ray of sun, burning through my darkest night. Di ba? Yung pa rin na naririnig mo, parang tumanda ka na. Pero ang tunay na sinabi ni Beyonce, burning to my darkest night. Di ba? Ang layo na, no? Pero naririnig nyo, parang tumanda ka na. Ganun gumagana ang auditory pareidolia. Na psychological priming kasi sila na kailangan makarinig sila ng pangalan. Kaya yung pinakamalapit na pangalan doon na maririnig nila, yun yung sasabihin nila. Kasi yan ay series of phonetic sounds lang na hinabi-habi. Random lang yon. Nagkataon lang yon. Hindi naman saktong sinagot hindi naman siya saktong sinagot ng ng necrophonic na Mark eh. Kung titingnan mo, bago pa magtatanong si Ma'am, shoutout kay Ma'am Paula the Explorer. Shoutout Ma'am, nanood siya sa akin kagabi eh. Shoutout sa iyo Ma'am ha. 'Di ba? Kung tutuusin, nagtanong na si Ma'am eh, tingnan mo ha. Khabib
We want to know your name. Can you give us your name? At nang hiningi namin ang pangalan, Di ba? Nagsasalita yung necrophonic ng kung ano-ano eh. Nung nagtanong siya hindi naman precisely na nagtanong siya, sumagot ng Mark. Meron siyang binubuga, nagkataon lang na namimili sila Sir Joko Loco ng pwede nilang marinig na pangalan. Kaya yon, ay bigla nitong di sinabi ba? Ang dami nang sinasabi ng necrophonic bago niya sabihin yung Mark. Mark! Di ba? Maraming pwedeng maging sounds alike ngayon. Siguro Mark lang ang naiisip natin. Kasi nga, na psychological priming na tayo. Parang itong kay Beyonce, pinangunahan ko na kayo na ang sasabihin ni Beyonce, parang tumanda ka na eh. Di ba? Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. So, paano yan? Ngayon, kontrahin nyo ngayon yung parang tumanda ka na, hindi nyo na kaya. Na psychological priming ko na kayo eh. Pero ang totoong lyrics niyan, hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. Tingnan nyo yung lyrics. Hindi naman magtatagalog yun si Beyonce eh. Di ba? Anyway, next, basahin natin. Hopefully, malinaw na yung sagot ko. Kung nagtunog Mark man yon, layer of phonetic sounds yon. Paki-search, mahirap ipaliwanag yung phonetic sounds eh. Yung, meron nga, may, moy, may, moy. Diba, marami yan. Maraming uri ng phonetic sounds na pinagsasabay-sabay para makabuo ng words. Ang pinaka-clue na hindi talaga siya pang spirit communication, wala namang way para, kahit nga walang multo eh, kahit sa bahay mo mismo, pag ganahin mo yung necrophonic, daldal ng daldal yan eh. Diba? Kahit dito sa bahay, wala lang ako ma-download eh. Kahit nga ghost tube eh. Pa-playin mo ang ghost tube, mayat maya ang daldal ng daldal yan sa bahay eh. Ibig sabihin ba nun, lahat ng puntahan mo, haunted? Hindi, pwede naman may espiritu sa lahat ng puntahan mo, pero ganun sila ka-active lagi. Di ba? Kaya nga, uulitin ko ha, nung nagtanong si Ma'am Paula the Explorer, anong pangalan mo? Mark. Biglang may Mark kayo narinig, yun na lang yung pinansin nyo. Pero ang daming sinabi nung... Anyway, di ba? Magiging redundant ako pag Sana na-explain ko na maayos, Yun yung tinatawag na auditory pareidolia. Basa tayo ng mga comments. Hello, Ma'am Risa Nanay Riza ng Korea. Maligaya ako manood at makinig kay Bunga kasi detalyado at maayos. Ipaliwanag. May na ang utak. Salamat, Nanay Riza. Sabi ni Sir Momong, Bro Bungo, hopefully magkaroon ulit kayo ng ghost hunting adventure at dyan din yung maging destination nyo sa haunted hotel na yan. Sabi nga ni Sir Momong, kapag objective din, mag-focus lang dapat doon sa issue or argumento. Huwag ililihis dahil magkakaroon na ng logical fallacies. Sabi nga ni Sir Vicente Mabala, hello po idol, may maitulong po ako to make you and other viewers na skeptic also to understand the intricacies ng suicide attempts na pwedeng successful, pwedeng pumalpak. Depende na sa intensity at determinasyon ng may katawan na gugustuhin ng mamatay na sa paraang iniisip nito. Dalawang instance po na masabi nating parang hindi possible pero nangyayari at namatay talaga. Sa birthing clinic na malapit sa pinagtatrabahoan ko noon sa Cagayan de Oro saan nagpatiwakal ang doktorang nagmamay-ari sa CR. Ang tali ay nakadugsong sa shower hood ng banyo. At medyo may kataasan din dahil gumamit pa si doktora ng plastic na upuan. Nung itinumba niya ito, napabiti na siya, nakita ng nurse on duty na naghanap sa kanya bandang 4 a.m. doon, kaya naisugod sa Medical Plaza Center and Hospital na medyo malapit sa bahay nito na pinagsamang birthing clinic at maliit na ospital pambata na rin. Ngunit tuluyang namatay din sa ICU. Second po yung nurse, may brain damage na siguro yan kasi lack of oxygen,
matutunaw yung utak eh. 'Di ba? Second po, yung nurse na lalaki naman, na kapitbahay namin, sa kwarto niya mismo, sa bahay nila ito nag-suicide. Pagbigti din, ngunit hindi pabitin, kundi nagtali ng lubid sa leeg. At ang kabila ay nakatali din sa sa isang matibay na pundasyon. Nasaan na yun? Ng double deck, nahigaan sa kwarto niya, ng nakaluhod at pag-unat nito ng kanyang mga paa. So, kinikwento ni masyado mahaba na ito no. Depression is real, hindi po ito maliit na joke, blah blah blah. Pero sir, ganito kasi hindi naman yung yung totoo bang nagpakamatay o hindi yung pinag-uusapan do sa video. Ang pinag-uusapan po kasi sa video, paano siya nagpakamatay doon. Inelaborate kasi ni Boy Patatas kung paano, na ang fault lang doon yung kwento niya. Kung may nagpakamatay doon o meron, siguro meron, pero I'm 100% sure hindi doon sa paraan na kinikwento niya. Kasi ang kinikwento niya, may kahoy daw doon, may hindi naman katulad ng kwento mo, sir, na tinali doon sa may shower, 'di ba? Na tinali doon sa may double deck. Yung mga kinwento mo, possible talaga 'yon. Kasi naikwento mo ng maayos eh. Yung kay Boy Patatas kasi, tinan mo ha, tingnan natin yung kwento ni Boy Patatas. Hindi sa sinasabi ko sinungaling si Boy Patatas na may nag-suicide dyan. Pero yung the way kasi, mag-iisip ka rin kasi eh. Kung sa shower siya bumitin, ikikwento ni Boy Patatas sa shower. 'Di ba? Pero hindi eh. Sana ba yon? Ito yata yun, itong part na to. Tinali. Yan boss, may dating mga kahoy yan. 'Di ba? Ito, it doesn't make sense kasi yung kwento niya. Tandaan mo, kwento ito ng eyewitness mismo ha. Hindi naman natin sinasabi kung totoo may nagpakamatay ba o wala. Tsaka yung tungkol sa depression, wala tayong pakialam doon. Ang sinisilip lang dito, yung logic nung pagpapakamatay. Kasi ikaw, sir, nagkwento ka, si sir, ano name nito? Si Sir Vicente Mabala, nagkwento ka, accurate yung kwento mo eh. 'Di ba? Pero ito kasing si Sir Boy Patatas, sabi niya, Saan niya tinali? saan niya tinali? Tinanong Yan boss, may dating mga kahoy yan. may dating mga kahoy. So meaning, yung parang kisame, no? May mga dating kahoy daw. Tapos yung kahoy nakakabit ko sa bakal. May bakal yan noon dyan. Doesn't make sense. May bakal daw noon dyan na nakakapit daw dun sa Ang tanong, saan tinali? Hindi niya nasagot ng maayos. Hindi niya naman sinabi na hindi namin, mas maganda sana ang sinabi niya, hindi namin alam kasi nakita ko na binababa na yung nakabitin Mas okay pa yun pero pinilit niyang mag-explain kung saan doon sa taas. Nakukuha mo ba, sir? Hindi natin pinakikialaman yung may depression. Hindi naman totoong may depression yan wala tayong ganon. Ang pinag-uusapan lang natin, yung the way siya, yung ikwento kung paano, saan tinali dyan. Doon sa suicide itself, wala tayong pakialam doon. Di ba? Hindi niya ma-explain ng maayos kung saan tinali dyan, na for me, red flag yun. Illogical Kasi usually, yung mga pipings na yan, nasa taas yan ng kisame, ng CR. Yung CR ko dyan, may mga pipings yon. Nung ginagawa kasi itong bahay, nakita ko May mga pipings yan, tapos, may cover yan ng kisame. Diba? Hindi hindi siya yung talagang yung bakal. Itong bakal na to, natatabunan ng kisame yan. Yan yung tinuro niya, yung bakal na yan. Imposible. Hindi siya Kasi kung makikita mo dyan, boss, may dating mga kahoy yan. diba, nandito yung kisame Ito yung beam Wala ka matatalian dyan. Pwede siguro sinabi niya lang sa shower curtain. Hindi sabi niya talaga kisame sa may kahoy daw
Tapos yung kahoy ayan no, nakakabit doon sa bakal. May bakal yan noon diyan. May bakal daw noon dyan. Nakakapit dyan yung kahoy. Saan yun? Ano yung kahoy na tinutukoy na yun? Di ba? Kaya medyo red flag yung kwento niya. Hindi siya Toilet yan. Ano yun, parang ang report ata doon, parang high na high pa sa Ay, ganun. bisyo. Paano nila nalaman na high sa bisyo nagpakamatay na nga? Sa autopsy. Medyo shaky yung details, di ba? Yun lang naman ang inaano. Na-appreciate ko naman itong pag-comment ni Sir. Kaya lang, mukhang hindi na-gets ni Sir yung pinupunto. Di ba? Wala tayo dyan sa yung hindi biro ang hindi biro ang depression. Di ba? Ang layo na ng ang layo ng punto ni Sir. Napunta na tayo kung saan-saan. Next! Di ba? Shoutout Sir Patrick Pelin. Hello po. Kailan mag-ghost hunting? May upload ako this coming Sunday. Yung exploration lang naman, hindi ghost hunting. Kasama ko si Sir Retzel. Pero may pagka-ghost hunting na rin. Hello, Ma'am Erlinda Balatukan. Ito nasagot ko na to, no, yung si Sir Christian Totep. Sabi gano'n ni Ma'am Mar Gandhi. Kaya pala may sumisinghot, may nagtututer eh. Hello, Sir Plitzpe. Hello, Boss Benok TV. Galing na explain, boss. Sabi ni Clint, boss, dadalaw ka daw dito sa amin. Welcome ka dito. Baka pagdating ko dyan, puro may dala-dala na kayong pamalo. Hindi, joke lang. Hello, Sir Kanto Kutan Horror Story. Sabi gano'n ni Ma'am or Sir Sayan Tomoe. Di ko maintindihan to, Sir Bungo, ba't niya nasasabi ang pangalan ko? Pangalan o palayaw ng namatay. Although tinawag ko naman yung name na tunay, pero palayaw ang sinabi. Sinabi din ang name ng anak niya na di ko naman binabanggit. Sana masubukan mo siya sa... Sige nga, pati GhostTube din, di ba? May mga nagki-claim din na nasasabi yung pangalan at nung binabanggit. Paggamit yung phone apps, no? May nagsasabi nga. Pero kasi ang nangyayari dyan, hinahanap mo kasi yun eh. Tandaan mo, buga ng sound yung necrophonic. At doon sa mga sound na pinipili mo doon yung magmamatch doon sa psychological priming mo. 'Di ba? Sabi gano'n ni Sedge 9412, collab kayo ni Dax Boss. Malay mo sa mga susunod na pagkakataon. Hello, Sir Marco Season. Sabing gano'n. Idol Bungo, hindi mo pwedeng tirahin ang mga MMTA na ginagawa ni Gabriel Go. Hindi ako nagpa-politics eh. Sorry, Sir, hindi talaga nagpa-politics. Kung baka may sabihin ako dyan, magkamali ako eh. Kasi may mga batas-batas yung komplikado eh. Di ba? Sabi ni Mandirigma, mahirap maniwala kay Boy Patatas. Ghost Hunter din yan. Tingin ko, sinabi niya lang na Mark yung pangalan kahit hindi eh. Para lang maging makatotohanan yung kwento. Well, yan ay sabi ni Sir Mandirigma. Shout out. Hello, Sir Generi Studio. Ma'am May Malagenya, hello. Sir Joseph Apirin. Sir Michael Francisco, hello. Sir GC719. Sir Martsan. Sir Rafi Medina. Sino pa ba nandyan? Ma'am Paula, the Explorer, hello! Salamat sa pagbisita. Sabi gano'n ni Ma'am Paula, may point ka naman. Next time we will try to investigate ng makita kamay para walang laman ang kamay. Pwede mag-trigger. Pero di namin alam na natitrigger pala yan ng two-way radio.
Nagbabalak pa naman kaming bumili nun. Oo, matitrigger yan. Hindi, wala namang problema na mag two-way radio kayo. As long as na pag nagkaroon ng false reading, ideklara nyo, hindi dahil sa two-way radio po namin yon. 'Di ba? Parang kami pag nag-spike yung ano namin, yung EMF namin, hindi namin dinideklara na multo agad. Kasi may cell site po kasi sa labas or constant kasi yung palo ng EMF eh. Hindi tumitigil, ibig sabihin ano yon, hindi yun multo. Kasi pag pumalo ang EMF sa multo, papalo yan, mawawala. Kasi ibig sabihin, moving yung ano. Hello, Sir Nicole Aguilar. Ma'am Rebecca Palisok. Hello, from Imus. Sino pa ba? Sir Jake Morte, Braille Joban Gamyaw. Sige, ano natin, medyo bilisan natin ng konti. Baka mag-overtime na naman tayo. Doon sa pre-shoutout kagabi. Comments. Oo, yun ang content ko ngayon, si Donsky, Sarney Lester. Shoutout Ma'am Maricel Mendoza, hello. Ma'am May Malagay niya, Cloud TV, hello. Sir Rapi Medina, Erlindaw Balatukan. Sir Angelo Cruz. Opo, 2:00 ko po kinontent yan. Sir Tebagsak Santelmo, hello. Ma'am Ria Labhana, hello. Sir B, yung binigay din sa anak ko na life size na manika ng kapatid ko. Galing Japan noon. Walang battery pero nagsasalita. Ala. Ako nga yung aking laruan dito. Salita ng salita. Feeling ko grounded pero since 2016, buhay pa ba yung battery nun? Tingnan natin Tinatamad lang akong kunin eh. Hello, Ichi Boy Edward. Hello. Sige nga, anuhin ko itong mga na to. Sir Dico Ablola. Hello. Sir si Sir Nick Fuentes to eh. Shout out sir. Sir K, hello. So, yan lang po muna, Proceed tayo do sa main content. Magandang gabi sa inyo lahat. 10:00 po yung main content, ha. Bye.